the choice of two roads, heaven or hell. And which one will you take? The narrow door. Luke chapter 13 verses 22 hanggang sa 30. First, sinasagot ng verse kung sino ang manliligtas. Ilan possible ang maligtas? At kung bakit kailangang maligtas dito sa verse po na ito. How many times na mapakinggan ho natin ang sermon about heaven or about hell? And there is a reality na sinasabi ng Panginoon dito sa verse na ito. Ang first na title ng sermon ko po is The Two Ways, Two Gates, and Two Destinies. Ano daw po yun? The two ways, two gates, and two destinies. Pero mas pinili ko yung the choice of two roads, heaven or hell. Ang ating Panginoon ay may dalawang klase ng tao na binabanggit dito. Good and evil. Wala na pong iba. Mabuti at masama, mga kapatid. Good, ito po ay nasa panig ng Diyos. Anyone who is child of God does no sin. Good. Believers, godly. Dinescribe na sheep doon sa Matthew chapter 25. Dinescribe siya sa Matthew chapter 25 din yung 5 wise virgins na ready. Saved. Sila yung mga ligtas. Sila yung mga member ng church. And evil, unbelievers, ungodly, hindi kumikilala sa Diyos. Dinescribe sa Matthew 25 na goat. 5 foolish virgins, hindi ready, lost, and unchurched. But my twist, ang twist is, posible na may good na people, then hindi pa dumarating si Jesus Christ, hindi sila nakatiis, then sila na-tempt and nagkasala, so pwede sila dito sa evil. Or pwede din, nasa evil sila, then dahil mahaba ang pasensya ng Diyos, binibigyan sila ng chance na magsisi. So pwede na sila ay mapunta dito sa good. At maraming mga verses sa Bible na sinasabi na ang God is pinupostpone niya yung kanyang pagdating para maraming maligtas. Mga kapatid, sa totoo lang, ang buhay Kristiyano po ay hindi rin siya easy. Challenging, ika nga. Sinabi ng Panginoon that our righteousness had to be greater than that of the Pharisees. If we were ever to enter heaven, higitan natin yung righteousness ng mga Pharisees. Bakit naman higitan yung righteousness ng mga Pharisees? Sila po yung mga equipped sa Scriptures, magaling sa Scripture. Sila maging obedient sa sinasabi ng Panginoon, di ba? So the Christian life is not easy, sa totoo lang. Sinasabi din ng Bible na tayo po ay maging perfect. Well, sabihin natin, wala namang perfectong tao. Pero sabi ng Bible, be perfect. Sa Matthew chapter 5, sa last verse po niya. He said that we had to be perfect. Even God is perfect if we are to enter the gates of the eternal kingdom. Being honest po, ay hindi po siya qualification na makapasok doon sa kingdom of God. Bakit? Kasi si Cornelius, isa siyang honest person, charitable, may works siya, prayerful, and God-fearing, pero prinsip pa rin siya sa kanya yung gospel. Mga kapatid, ano po? So may requirement ng God, hindi itong good works. Kasi if good works can save us, bakit si Cornelius, preach pa sa kanya yung good news? Sinabi po sa verse kanina na binasa ni Brother Bong, especially sa verses 23, kung makita niyo yung verse, ang tanong ng mga disciples, someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Kukunti lang ba, Lord, yung masisave? Ang gusto natin is maraming masave na mga kaluluwa. Mga kapatid, sa totoo lang. But allow me to share itong 1 Peter chapter 3 verse 20 to 22. Ito yung account kay Noah
noon, then ilan po ang nasave ng mga soul sa time ni Noah? Ito ay 8 na mga souls, mga kapatid. Taking for granted na may thousands or 10,000s or mas marami pang mga tao noon, pero 8 souls lamang po ang nasave noon. And according din po sa research ko, yung mga original na mga Israelites na galing po sa Egypt that time is, ang kanilang population ay nasa 2 to 3 million. Original. Galing, di ba, galing sila sa Egypt that time. Pero ang nakapasok po mismo sa Promised Land, alam niyo kung ilan sila? Any idea po kung ilan ang nakapasok? Of course, dalawa, si Caleb and si Joshua. Pero binanggit po sa Book of Numbers is nasa 600 lamang. Out of 2,000 or out of 2 to 3 million po na mga Israelites na galing sa Egypt, 600 po ang siyang nakapasok dito sa Promised Land. So yung mga account na ito, mga kapatid, ay sinasabi parang kokonti lang talaga. Sa araw pong ito, ilan ang mga nasa church? Ilan yung mga nasa labas? Mga kapatid. Sa verses 23, binanggit doon, there are more lost people than saved. And that is the reality na binabanggit ng Bible. Sa Matthew chapter 13, 47 and 48, the parable of the dragnet, di ba, yung isang fisherman, nakakuha siya ng mga isda, then meron pang sore thing, no? Talagang pinili pa niya sila, mga kapatid. Merong isang writer, ang sabi niya, the safest road to hell is the gradual one, the gentle slope, soft underfoot, without sudden turnings, without milestone, without signpost. Walang requirement. Wala kang gagawin. Gawin mo kung anong gusto mo. Gawin mo kung anong masama. Kung anong susundin ng puso mo. Without signpost. Hindi ka makikinig ng sermon. Gawin mo kung anong gusto mo. Parang yun ang idea dito, mga kapatid. Pero may sinasabi ang Bible sa atin, which is taliwas siya, sa 21:27 ng Revelation, but nothing unclean will enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. So ang Panginoong Diyos, meron siyang nire-require, may requirement, going to heaven, mga kapatid, ano po? Yung sinabi dito na unclean is defiled, polluted, unfit. Ang gustong sabihin po nun. So may hinihingi ang ating Panginoong Diyos. Now sa mga susunod na verses, sinabi dito sa, actually, itong Luke chapter 14 po, ay meron siyang kahalintulad doon sa Matthew 7:13 to 14. Ano po? About sa narrow door din naman po. Okay? Sabi dito sa 13, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Marami. Yan ang sinabi niya. Then, dinescribe ng Bible kung ano itong mga ito. No? Nung sumulat si Apostle Paul, 1 Corinthians 6, verse 9 to 11, sabi ni Apostle Paul, hindi ba ganin yung nalalaman ng mga liko o ang masasama, unrighteous, ay hindi magsisipagmana ng karyaan ng Diyos? Or hindi qualified na makapasok sa heaven? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. In verse 11, at ganyan ang ilan sa inyo. So he's referring to the church sa Corinthians, no? Ganito yung works nila before. Pero sabi niya, ngunit nangahugasan na kayo, cleanse, nabaptize na sila, ngunit binanal na kayo, ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Another verse, sa 21 verse 8 ng Revelation, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at mga mapakiapid, at sa mga gaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Another verse po,
Heaven or hell, dalawang road lang yan. Ano po? Binanggit din po dito, no? Heaven and hell, Galatians 5:19 hanggang sa verses 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at sa mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan ang sabi po niya. At ito yung road, maluwang na daan ito, papunta doon sa kapahamakan. And heaven, may qualification siya, no? John chapter 3 verse 3, sinabi ng Bible po dito, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang tayo panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, born again, ano? Maniwala sa Panginoon, sumunod sa ating Panginoon, ang kanyang mindset ay sa heaven. Isa siyang, para lang siyang isang manlalakbay dito sa mundong ito, mga kapatid, ano po. So, ang mindset natin is heaven. That is Colossians chapter 3 in verses 2. Binanggit po sa verse na binasa ni Brother Bong kanina, sa verse 24, ginamit dyan yung salitang strive. Strive to enter in at that straight gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Maraming gustong pumasok dyan sa pintuan na ito, no? Pero sabi niya, baka kokonti makapasok dito. Yung sabi po niya. Sabi po sa Bruce commentary, ano? Yung strive to enter through the narrow gate, because the way is narrow, it takes effort and purpose to enter into it. A narrow gate also implies that we can bring with us unnecessary things. Kailangan dito ng discipline, ng temperance, kailangan talagang iwaksi kung ano ang masama, mga kapatid. Kasi may requirement ang Panginoong Diyos para sa atin. Tandaan natin, God is holy at ayaw niya na gumagawa tayo ng mga bagay na masasama, mga kapatid. Ano? Hindi pwede po na nandun yung belief natin sa God and at the same time, sabi nga sa quotation kanina, no? Hindi pwede na tayo po ay bride ni Christ but girlfriend ni Satan. No? Hindi pwede yon, mga kapatid. Ano po? Ito rin na-reject ng Bible para sa atin. So ginamit dito yung salitang strive. Gawin mo yung best mo. Gawin mo yung lahat ng makakaya mo para makapasok dito. No? Katulad ng isang atleta, no? Kailangan ng discipline and temperance. Kailangan niya yon para makapasok siya doon sa heaven na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang po, marami pong mga obstacle. Tama po ba? The devil is an obstacle. Sabi ng Bible, 4:4 ng 2 Corinthians, the prince of this world. At ang first na inaatake niya is family. Head of the family. Marami mga broken na family and marriages and relationship. Once na naatake niya yon, ano po, masisira talaga, no? Yung determination, yung courage sa isang family. Church, mga kapatid, isa sa mga inaatake din ng enemy. The devil is an obstacle. Even trials in life, marami talagang mga trials sa buhay po na ito, mga kapatid. But ang sabi ng Bible is strive to enter. Gawin natin yung best natin dito. Our Lord answers here is affirmative, that the number of those who are saved is very small. Konti lang, sabi niya, for a few only can enter by the narrow gate. Of course, gusto natin ng maraming maligtas. Kaya naman po sa response hymn natin mamaya, no, na ipapaawit ni Brother Omar, no? Sana marami, may balita natin itong news na ito, mga kapatid, no? Another thing po, sa Luke chapter 13, verse 24, cross-reference natin sa Timothy na sinabi ni Apostle Paul. Yung sinabi ni Apostle Paul na sa 1 Timothy chapter 4, yung fight, the good fight. Yun sabi niya. Hindi bad fight, ha? Sabi niya, good fight. Yun ang sabi niya. Yung salitang, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, ito yung struggle to compete for a prize.
to contend with an adversary. Yan ang sinasabi niya, fight, labor fervently. Gawin natin yung best natin. Para siyang may deadline, ano? Pag hindi mo nabayaran yung deadline mo na to, makakat yung source sa'yo. Parang ganun. O di kaya sa mga student, no? Kapag hindi nila na-submit yung kanilang requirements sa kanilang thesis, talagang hindi ka makakapasa. Parang ganun, ano? Ganun yung idea dito sa Strive. Do your best. Parang ganyan, mga kapatid, ano? The point is that there will come a time when it is too late to enter. That is why must have an urgency to enter now. Kasi sinabi sa verse, mga kapatid, na yung master of the house, kapag isinara na niya yung pintuan, hindi ka na makakapasok doon. Yun ang idea niya. Kaya naman po ilan sa mga verses like Jude 1:23, save others by snatching them. Yung salitang snatching is my sense of urgency. Snatching them out of the fire. Yun ang sabi niya. To others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Yun ang idea niya dito, mga kapatid. Snatch them. Huwag magpatumpik-tumpik, huwag magpaligoy-ligoy. Gawin agad. Yan ang sinasabi niya. Kasi yung master of the house, kapag sinat na ng door, isinara na niya, at tandaan natin si Jesus Christ, siya yung may hawak ng key. It represents authority and power. Kapag ikisinara na niya ito, wala ka ng chance na makapasok dito, mga kapatid. Another example sa time ni Noah, nag-preach siya ng how many years? Hindi naniniwala ang mga tao sa kanya. Pero dumating po isang malaking baha, no? Then, nung isinara na ni Noah, o ni Noah, yung daong na yon, hindi na makapasok yung tao. Kahit anong awa o sigaw nila, hindi na makapasok. So may chance sana sila, no, na maniwala sa Diyos, sumunod sa Diyos, pero hindi nila ginawa. Ang door na ito ay open hanggang ngayon. Bukas pa siya hanggang ngayon, mga kapatid. Ano? Itong door na sinasabi dito. Pinupostpone muna ng Diyos, of course, para sa ganon, marami ang siyang maligtas. Sa sumusunod na verse, sa verse 24 to 27, ito yung reason kung bakit kinakailangan makapasok tayo dito sa pintuan pong ito. Sabi ng verse, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. When once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, Lord, Lord, open to us, open for us. And he will answer and say to you, sasabihin ng master of the house, I do not know you. Where you are from. Then you will begin to say, we ate and drunk in your presence. And you taught in our streets, but he will say, I tell you, I do not know you. Where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. Yun ang sabi po niya. Mga kapatid, 2 beses dito na binanggit na hindi ko kayo nakikilala. I do not know you. Genesis chapter 7 verse 16, and God, as God hath commanded him, and the Lord shut him in. In connection dito sa verse po na ito. Kahit nagmamakaawa yung mga tao, wala nang chance. Kasi nung open ang door, meron silang procrastination, mga kapatid. Sabi po ni Morgan commentary regarding this verse na ito, Jesus previously spoke of the narrow road. Here, He warned of the shut door. Our Lord showed that there are limits to the divine mercy, that there will be those who will not be able to enter in. So, ibig sabihin, may limit yung grace and mercy ng Diyos, mga kapatid. May limit siya. Yun ang sabi po niya. Dinagdag pa niya, you begin to stand outside and knock at the door saying, Lord, Lord, open for us. Many will seek to enter, but they will not be able to. When the door is open, it is open. When it is shut, it is shut. Kapag naka-close na yung door, close siya, open yung door, then naka-open yung door. Gusto ng Diyos na ma-save tayong lahat, brothers and sisters. But nasa decision natin, nasa personal decision natin, if you want to follow Him. Ano po ba ang scariest words in the Bible?
I never knew you. Depart from me. I never knew you. Depart from me. Sa research ko po, sabi niya, I tell you, I do not know you where you are from. Depart from me, all you workers of iniquity. And Jesus warned that it wasn't good enough to know something of Jesus and have some association with Him. He had to know and recognize Him. Hindi sapat yung kilala mo lang siya, mga kapatid, but meron kang relationship mismo sa Kanya. At dinidescribe ito sa John chapter 10 and John chapter 15 about the relationship of shepherd, di ba? And also the vine and the branches, dinescribe po yun. So hindi sapat na kilala mo lang siya sa mind mo, no? I know Him. But yung mga laws niya, hindi ini-ignore. Kaya dito sa verse na ito, pinapakita lang, nire-reject po na, hindi sapat, ano po, nakilala mo siya. Kinakailangan nandun ka sa disposition ng Panginoon, mga kapatid. His word stressed the importance of relationship. I do not know you. That affects the manner of living. Yung buhay natin, ano? Kasi malalaman kung tayo connected kay Christ sa pamamagitan ng lifestyle natin. Yung buhay natin, mga kapatid, no? In verse 28 to 30, the destiny of those who don't strive to enter. Sabi niya dito sa verse 28 to 30, there will be weeping and gnashing of teeth. When you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and yourself thrust out, they will come from the east and the west and from the north and the south and sit down in the kingdom of God. And indeed, there are last will be first and there are first will be last. Pinakita po dito, weeping and gnashing of teeth. Ito po yung horror. Ito yung description po ng matinding paghihirap, mga kapatid, no? Ang pagka-describe dito sa verse po na ito, ito yung horror, gnashing of teeth. Kalagim-lagim or karimarimarim ang pagkabanggit po dito, no? Sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Yun ang sinasabi po niya. At darating siya sa araw na hindi natin alam. Yun ang description po ng Bible, mga kapatid. Weeping suggests suffering and gnashing of the teeth, despair. Mahirap na kalagayan. Kung nagko-complain marahil yung ibang mga tao about sa mga nangyayari sa paligid natin, mas mahirap yung mararanasan sa second death once po na nireject natin si Jesus Christ. So ang Panginoon may warning, God's last warning. Ilan sa mga verses sa time ni Paul, o sa time ni Peter, sa Acts chapter 17 and verse 30, though God has overlooked those times of ignorance, He now commands everyone, everywhere to repent, magsisi sa mga kasalanan. Luke 13:3, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Kung hindi tayo connected kay Christ, sabi niya, matatapon, malalanta at susunugin. Yun ang sabi ng Bible. Revelations 20:11 to 15, especially in verse 15, and if anyone's name was not found written in the book of life, he is thrown into the lake of fire. Yun ang sabi ng Bible, mga kapatid. Meron pong book of life, ano po, at book of record, no? Once naniwala tayo sa Panginoon, ano po, then tayo nag-obey, naging faithful, nag-baptize, sinunod natin yung gusto niya, then nakasulat yung name natin. And once na hindi po, yun ang sinabi ng Bible, kung hindi na masumpungan yung name natin, sabi niya ay mapapahamak po talaga tayo, mga kapatid. Dinescribe din ng Bible about heaven dito sa verse po na ito. And ilan sa mga salita ng Panginoon about heaven, sinabi niya is a place of rest kasi ginamit yung salitang sit down in heaven. At galing sa west, sa east, sa south, sa north, binanggit niya yung news po kasi, yung good news is para sa lahat ng mga tao, no? Sabi ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel. Ito'y rejection sa mind ng mga Jews na akala nila sila lang talaga yung masave, yung mga Jews. Pero ito ay direct na sinagot ng Panginoong Jesus sa mga Jews dito na even yung mga Gentiles ay meron din silang part, no? Meron silang bahagi dito sa heaven. At kabilang tayo doon, no? Sa good news, mga kapatid, no? Sit down in heaven. It is a place of good company to sit with. We enjoy the friendship of Abraham, Isaac, and Jacob.
and all the prophets in heaven. Binanggit yung name na to, no? Mamimit natin sila in person. Kaya naman po siguro may mga nauna tayong mga mahal sa buhay, like me. May mga naunang mahal sa buhay na gusto natin silang ma-meet, makausap, mayakap. Ano po, gusto natin silang makita, ano? But kung tayo po ay faithful din, ano po, mamimit natin sila, makakausap natin sila at makakasama natin sila. And even si Abraham, si Isaac, and Jacob, at lahat ng mga characters ng mga faithful sa Bible, ay makakasama natin sila. Makaka-fellowship natin sila. Kaya sabi niya, Apostle Paul, yung description niya, sa Philippians chapter 1 in verse 21, sabi niya, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Yun ang sabi niya. Yun ang description niya sa death, no? Na siya ay faithful, medyo struggling talaga, striving talaga. Siya sa faith niya, ano po, pero kailangan niya maging faithful, ano po. The next is, it is a place with people from all over the earth. From east and the west, from the north and the south, they will come to heaven. It is a certain place, Jesus said, they will come, and when Jesus says it will happen, it will happen. John chapter 14, verses 1 to 6, may mansion. Naganda si Jesus ng mansion, ng lugar, magandang lugar para sa atin. Yan ang sinabi ng Bible, assurance ng Bible para sa atin, mga kapatid. Question is, are you worthy? Ako ba'y worthy? Sinagot ni Paul ito sa Romans chapter 2 in verses 6 hanggang sa 7 na siyang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Yun ang sabi niya. God will judge us according to our works. Hidden ito, sikreto man ito, lahat ng mga intentions, mga kapatid. Yun ang sabi niya sa verse na ito. In verse 8 and 9, datapat ang mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. In verse 9, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ng Hudyo, una-una at gayon din sa mga Griego. Sa ating pagtatapos, dito po sa ating mensaheng ito, mga kapatid, si Jesus ang siyang tanging daan. John chapter 10 verse 9, I am the door. We need Jesus Christ. Kailangan tayong makapasok sa lugar na ito. Medyo challenging, medyo kailangan ng effort, pero do your best. Do our best na makapasok dito. Merong ilang mga points po sa ating pagtatapos. Still, the door is open. Do not delay. Meron tayong sense of urgency sana. I-correct natin, i-examine natin yung buhay natin. And number 2, ang good news, ang gospel ay in-offer until now. May kinakanta tayo, the gospel is for all. But tandaan natin, malagay sana sa mind natin, may limit ito. May limit. Abang tayo nabubuhay, mga kapatid, ay binibigyan tayo ng chance. Pinupuspone ng Diyos ito. Nagkakamali tayo, pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maitama ang mga ito. Number 3, kung ang Diyos, kung si Jesus Christ ay darating ngayon, meron ba tayong assurance na masasabi natin, ako ay saved na? And number 4, ang pagpunta sa langit po ay may qualifications. Maniwala tayo sa Panginoon, sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. And number 5, eternal life is not to be won without toil. Ano man mga gusto nating abutin sa buhay, kahit sa realidad sa buhay, gusto mong maabot ang isang bagay, meron kang gagawin. And same sa heaven, mga kapatid. Meron kang gagawin. Meron tayong gagawin para makapasok sa lugar na to. Brothers and sisters, friends, gawin natin yung best natin na makapasok sa lugar na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Samahan niyo po kami sa pag-aawit ng ating response hymn. Hilingin natin si Brother Omar